Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po agad kayo mga pagtanong sa English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Paano ba ako magpaliwanag sa iyo? Kapag in English po yan, ang una nyo pong i-translate ay itong paano bilang how. Sumunod ay itong ba ako bilang do I. Sumunod ay magpaliwanag bilang explain. Sumunod itong sa bilang to. Sumunod itong iyo bilang you. Tapos question mark sa dulo. Tanda na tayo ay nagtatanong. Okay? How do I explain to you? Okay? Sumunod, subukan po natin itong ikaw. Paano ba ikaw magdemonstra sa akin? Kapag in English po yan, how do you demonstrate to me? Okay? Isa pa pong halimbawa, subukan naman po natin itong pangalan, itong ba si Ben. Paano ba si Ben tumugon sa iyo? How does Ben respond to you? Okay po? So, kung mapapansin nyo, ang bilis po natin makapagtanong sa English kung may ganitong klaseng pattern. Okay? Ngayon, may ituturo po ako sa inyo. Okay? Meron po kasing isang verb dito na kapag ginamit, hindi po to ang isusunod nyo, kundi toward. At ito pong behave na verb ang pinapartneran nitong salitang toward na isa rin pong preposition. Kasi po itong to, preposition po yan. Yung toward, preposition din po yan. Okay? Na kung saan po, pag tinagalog po natin yung toward, sa rin po. Pero oras na ang ginamit nyo nga po ay behave, toward ang ipapartner nyo sa kanya o ipapareha, hindi po yung to. So magbigay po ako ng halimbawa. Paano ba si Ben umasal sa kanila? Kapag in English po yan, how does Ben behave toward them? Yun po mangyayari. Yung to, papalitan nyo ng toward. Oras na behave ang inyong gamitin para maging tama talaga yung tanong nyo sa English. Okay? So, yan lang naman po ang tatandaan nyo, itong behave. Okay po? Isa pa pong halimbawa. Paano ba sila magsalita kay Tom? So, ang ginamit ko po ay magsalita, speak. So, ang gagamitin ko po ay to, hindi toward. Kasi ang toward ay pang-behave lang. So, pag in English po natin yon, how do they speak to Tom? Ganun po ang mangyayari. Okay? So, gamitin ulit natin ng behave para masanay-sanay po kayo. Tapos, ang gamitin natin dito sa taas ay itong siya na lalaki. Okay? Paano ba siya umasal sa akin? Pag in English po yan, how does he behave toward me? Ganun po mangyayari. Okay? So, ang kailangan nyo rin pong malaman dito ay yung tamang pagpapartner nga pala po nitong do at saka does. Ang do po ay ipinapartner sa I, sa you, sa we, sa they. Kaya pag gumamit ka ng they, do. Kapag gumamit ka ng we, do. Pag gumamit ka ng you, do pa rin. Pag gumamit ka ng I, do pa rin. Pero pagdating sa does, ang ipinapartner po dyan ay he, she, o kaya particular na pangalan na isa lang ang bilang katulad po ng Ben. Bali, ang Ben po dito, ang tawag naman ay proper noun. Okay, so pag gumamit ako ng he, does, tapos yung she, does pa rin, yung Ben, does pa rin. So, yan yung mga dapat yung tandaan. Tapos po, ito po mga verbs po natin o tinatawag na main verbs ay ang spelling po ay naka-original o naka-base form. Ibig sabihin ng original, ano ba ang original na spelling para sa explain? E di E-X-P-L-A-I-N. Walang S sa dulo. Pagdating sa describe, walang S pa rin. Yung D-E-S-C-R-I-B-E.
Ganun po. Na makikita nyo po yan sa dictionary, siya yung pinakamalaking salita para sa salitang describe o explain. Okay? Kaya nangyayari po yan na dapat naka-base form o naka-original na spelling itong main verb po natin o yung mismong action na gagawin ng ating pinag-uusapan, gawa po nitong do at saka does. Yan po ang requirement ng do at saka does. Kung gusto mong tulungan kita, ikaw explain na salita. Kung gusto mong tulungan kita, i-spelling mo yung sarili mo na naka-base form muna. Ganun po yung batas ng do at saka does. Okay po? At yung tanong po natin dito ay pang ngayon, hindi pang noon. Kasi pag gumamit ka ng do o does, pang present tense po tanong ang ating binibigay o pang ngayon. Okay? At tatandaan nyo po, yung nasa baba po, pagkatapos po nitong to o toward, ito pong mga pronoun natin ay objective pronouns po ang ginagamit natin. Ibig sabihin, yung akin, kailangan nyo i-translate bilang me, hindi I. Yung kanya bilang him o her, hindi she, hindi he. Itong kanila bilang them, hindi they. Mga objective pronouns po ang tawag sa kanila. Okay? Pag noun naman, objective proper noun. Okay? Ang tawag po dito kay Tom. So, ang ibinibigay po ng tanong natin na impormasyon ay inaalam po natin kung paano itong ating pinag-uusapan isinasagawa yung naturang aksyon sa taong tinuturo po nitong salitang toward o to. Okay? Okay. Para hindi nga pala po kayo malito, ito pong Tom, pag gumamit po tayo ng particular na pangalan dito sa baba, ang ipapartner nyo po sa particular na pangalan ay Kai. Ito pong Kai, itatranslate nyo bilang to. To o toward. Yung Kai magiging toward kung behave po yung verb nyo. Okay? Tapos, kung hindi naman po behave yung inyong verb, edi ang gamitin nyo para sa Kai ay itong to. Halimbawa po, paano ba si Ben tumugon kay Tom? Pag in English po yan, how does Ben respond to Tom? Okay? Subukan naman po natin itong behave. Paano ba si Ben umasal kay Tom? Pag in English naman po yan, how does Ben behave toward Tom? Okay? So makikitandaan na para hindi po kayo magkamali. Itong toward, maaaring sa o kay. Itong to, maaaring sa o kay. Okay? Yung kay po ay ginagamit lang sa particular na pangalan. So guys, maraming salamat po talaga sa mga nakasubscribe po sa ating channel para tulungan po ang ating page. Okay? Para ma-maintain po. At maraming salamat din po sa mga naglalike at nag-share para makita rin naman po ng iba itong ating aralin. Maraming salamat po. Mag-aral ng maigi po.